Sa mga bagay na dapat mong gawin upang mabaliw ang isang lalaki sa iyo, araw at gabi. Yung tipong ang isang lalaki ay palagi kang iisipin. Yung tipong ang isang lalaki tutulog na lang sa gabi, okay, ay talagang may isip ka. Sasagi ka pa rin sa kanyang isipan. So mga girls, di ba, gusto niyo yung mga ganitong klase ng usapin? So kung gusto niyo po na maging ganyan kayo sa buhay o sa isang lalaki, paano siya mababaliw sa iyo, kailangan masundan niyo po yung mga bagay na sasabihin ko. Bilang isang babae, mga kamamay, mahalaga kasi na meron kayong sinusundan na standards o pattern. Minsan kasi dahil nga mga babae kayo, hindi niyo 'to napapansin. Walang lalaking nagsasabi sa inyo na, "Oh, ito dapat ganito ang gawin mo." Na dapat ito dapat ang sundan mo. So ngayon, okay, sasabihin ko po sa inyo yung mga bagay na kailangan niyong gawin upang ang isang lalaki mabaliw sa inyo talaga araw at gabi. So, bago natin ito simulan, mga girls, isa lang palagi ang aking hinihiling. If ever na nagugustuhan nyo po yung mga love advice, yung mga video na ginagawa ko na kagaya nito para sa inyo, noon hanggang ngayon, huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment na rin sa ibaba ng video na ito. Kaya kung nagawa nyo na po yan, maraming salamat at simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na ito. So ano nga ba yung mga bagay na maaari niyong gawin upang ang isang lalaki araw at gabi ay talagang mabaliw sa inyo? So number 1, sikapin mo na mag-ayos, magpaganda at maging kaakit-akit sa araw-araw. Yes mga kamamay, bilang isang babae kasi, dapat automatic na to sa inyo eh. Dapat bilang isang babae, obligasyon nyo na ayusin ang inyong sarili. Unang-una, nasa relasyon kayo. Okay? Lalo na kung sabihin natin na kayo yung babaeng nasa bahay. Wala kayong trabaho ha. Kayo yung nag-aasikaso ng lahat. Kayo yung gumagawa ng mga gawaing bahay. Kaya dapat required na automatic nag-aayos din kayo. Siyempre yung lalaki lumalabas. Siyempre yung lalaki nagtatrabaho. Kung sino-sino yung mga babaeng nakakasama niya. Kung sino-sino yung mga babaeng nakakausap niya. Kaya mga girls talagang ang dami ng kompetisyon sa labas. Baka mamaya hindi natin alam. Yung lalaki, yung asawa ninyo, nahuhulog na pala sa iba. Bakit? Dahil hindi na siya makaramdam ng excitement pagdating sa inyo eh. Wala na yung wala na yung excitement wala na yung excitement dahil maganda ka, dahil naaakit siya palagi sa iyo, dahil nga hindi ka na nag-aayos eh. Hindi ka na maganda. Kaya please, mga girls, mga kamamay, kung gusto niyo na mabaliw araw at gabi ng isang lalaki, dapat automatic nag-aayos kayo. Dapat automatic lagi kayong kaakit-akit. Hindi ko naman sinabing bonggahan ninyo, hindi ko naman sinabing mag-makeup kayo ng sobrang dami. Yung simple lang, basta araw-araw ka nag-aayos, napakalaking bagay na yan pagdating sa inyong relasyon. Okay? So next, laging maging mabango at malinis sa inyong katawan. Oo mga girls, isa rin to sa mga bagay na gustong-gusto ng isang lalaki. Kung gusto mong kabaliwan, kung gusto mong lagi kang maisip ng isang lalaki, araw at gabi kailangan mabango ka. Dapat malinis ka sa katawan. Kasi kung hindi ka malinis, kakambal niyan, magiging masakit ka sa ilong, magiging mabaho ka. Kaya hanggat maaari mga girls, lagi kayong maligo. Okay? Tapos maglagay kayo ng deodorant kung talagang hindi kaya. Sa ganyang paraan mga kamamay, magiging maayos kayo, magiging presentable kayo, lagi kayong aamuyin ng mga partner ninyo, lagi kayong iisipin ng isang lalaki. Isipin niyo halimbawa kung kayo ay getting to know each other pa lang, then first meet up po ninyo, imagine niyo pag meet up ninyo, hindi kayo confident sa inyong sarili, pinagpawisan kayo, then hindi kayo sigurado sa inyong amoy. Sigurado ako mga kamamay, yung lalaki hindi na makikipagkita sa inyo kahit maganda ka. Kaya hanggat maaari mga kamamay, yung amoy, yung scent, di ba, yung pagiging malinis ninyo, lalo na't mga babae kayo, wag niyo yung kalilimutan. Talagang pagsisisihan nyo, lalo na kung first meet up ninyo, tapos naamoy ka agad kayo ng isang lalaki na ganyan, amoy anghit kayo, malamang sa malamang, hindi na yan makikipagkita, madi-disappoint na yan. Okay pa kung halimbawa kayo ay mag-partner o pwedeng ipagtapat sa iyo ng asawa mo, babe, parang lumalakas ng ating kilikili power O kaya naman, babe,
Toothbrush ka naman pagkaharap sa akin. Pwedeng sabihin. Paano nga kung halimbawang first time yung magkikita, magmi-meet up, di wala na. Wala nang sabi-sabi. Hindi na makikipagkita yan sa iyo. Kaya hanggat maaari mga kamamay, kung gusto mong mabaliw sa iyo ang isang lalaki araw at gabi, ayusin mo ang sarili mo. Ayusin mo ang amoy mo. Kailangan bilang isang babae, dapat mabango ka. Dapat ikaw yung bulaklak na talagang hahanap-hanapin ng mga bubuyog, hahanap-hanapin ang ilong ng isang lalaki. Kaya please, panatilihin ang mabangong amoy, ang linis ng pangangatawan. Okay? So next, iwasan mo rin na palaging mag-chat at palaging magparamdam sa kanya. Oo mga girls, iwasan nyo na palaging kayo ang naghahabol. Kayo palagi ang unang nagpaparamdam lalo na sa umaga. Okay, kaya nawawala yung mystery ninyo pagdating sa isang lalaki. Kaya nawawala yung excitement ng isang lalaki pagdating sa inyo. Kasi kayo palagi yung gumagawa ng papel na dapat ay yung mga lalaki. Yung dapat sila yung nagpaparamdam at nangangamusta sa inyo sa umaga, pero bakit kayong gumagawa? Alas 3 pa lang ng madaling araw, nagtatype ka na? Alas 3 pa lang ng madaling araw, nagmi-miss call ka na? Ano ba naman yan? Mga girls, huwag yung pakitaan ng sobrang interesado kayo sa kanya. Kasi nawawala yung challenge eh. Nawawala yung pagiging mysterious ninyo. Kaya kung gusto mo na palaging kabaliwang kayo ng isang lalaki araw at gabi, please, bawasan yung oras ninyo. Bawasan ninyo ang panahon ninyo sa mga lalaki at ipakita nyo na mas marami kayong bagay na pinagkakaabalahan. Mas excited yun pagdating sa isang lalaki. Mas nakakapag-focus ang isang lalaki sa inyo kapag kaganon. Kaya ngayon mga kamamay, sinasabi ko, bawasan nyo ang inyong panahon, ang oras, at imbes na maghabol, na magparamdam palagi sa lalaki, bakit hindi kayo mag-ayos, mag-self-improve, magtrabaho kayo, maging abala kayo sa inyong mga sarili-sarili. Okay? So next, gamitin mo ang kanyang kasalanan upang magpahabol. Yes, mga girls. Halimbawa, yung lalaki, nagkakaroon ng pagkakamali, gumagawa ng problema which is hindi po yun healthy sa inyong relasyon. Sabihin natin na kung sino-sino ang kanyang, chinachat, kung sino-sino kanyang mga pinupusuan, kung sino-sinong tinatawagan, mini-miss call, bini-video call, i-add friend, tapos biglang tatawagan, i-comment or something na i-message pa in private, which is hindi yun healthy sa inyong relasyon. Anong lagi sinasabi niya? Makikipagkaibigan lang. So mga kamamay, kapag kaganon, gumagawa ng kasalanan, alam natin maliliit pa, magtampo ka. Okay, wag mo siya munang kausapin at gamitin mo yung kanyang kasalanan para habulin ka. Pakita mo na sa kanyang mga ginagawang pagkakamali, pwede kang mawala, pwede kang lumayo, pwede kang magbago. At sa ganung paraan mga kamamay, pwede mo yung gamitin para habulin ka ng isang lalaki. Okay, ngayon patagalin mo, pahirapan mo yung lalaki. Yung tipong hindi ka ganun tumatanggap kaagad ng sorry, ng pasensya, ng tawad sa mga bagay na paulit-ulit niyang ginagawa. Sigurado ako mga kamamay, yung lalaki hahabol sa'yo. Yung lalaki mababaliw sa'yo. Bakit? Kasi nagbabago ka eh. Kasi lumalayo ka eh. Kasi baka mamaya bigla kang mawala. Kaya yung lalaki, mga kamamay, talagang mababaliw sa iyo. Basta sa pagkakataong ito, gamitin nyo ang kanilang mga kasalanan, ang kanilang mga pagkakamali para habulin kayo. Isang magandang bagay yan upang sa ganon, hindi rin ulitin ng isang lalaki yung kanyang mga kasalanan at the same time, lalo siyang maghabol at babaliw sa iyo. Okay? And last, lagi mong piliin na unang irespeto ang sarili mo bago ang iba. Oo mga kamamay, ang goal natin dito is mabaliw ang isang lalaki sa iyo araw at gabi. So paano mababaliw kung laging ikaw na lang yung naghahabol? Okay? Kahit na makagawa ng kasalanan yung lalaki, ikaw pa rin yung naghahabol. Ikaw pa rin yung humihingi ng sorry. Kahit na hindi naman ikaw yung nakagawa ng pagkakamali, which is nawawala po ang respeto nyo sa inyong sarili. Lagi nyong tatandaan mga kamamay na ang pagrespeto sa sarili, ito ay ang paglayo ng inyong sariling sinasaktan ng iba sa mga taong nananakit. Okay? Ibig sabihin, kung paulit-ulit kayong sinasaktan ng isang tao, ng isang lalaki, bakit kailangan nyong isiksik ang inyong sarili? Okay? Nawawalan kayo ng halaga. Hindi nila nakikita ang inyong halaga sapagkat busy sila sa kanilang sarili, sa pagpapataas ng kanilang mga pride. Kaya please mga kamamay, kung ang isang lalaki tumataas masyado ang pride, hindi nila nakikita ang kanilang mga pagkakamali at ikaw naman, alam mong responsable ka, maayos ka, huwag mo nang ipagsiksikan ng sarili mo.
Okay? Irespeto mo ang sarili mo at matuto kang lumayo sa mga taong hindi makita ang halaga mo. At sa paglayo mo mga kamamay, doon nila makikita na yung isang babae, yung isang tao na handang magtiis at magsakripisyo sa kanila is napapagod din. Okay? Kaya please, hanggat maaari, kung gusto mo na palagi kang kabaliwan, isipin ng isang lalaki araw at gabi, kailangan unahin mong ibigay ang respeto sa sarili mo bago sa iba. Iwasan mo na palaging maghabol. Iwasan mo na palaging hanapin ng isang lalaking hindi ka naman pinapahalagahan. Kaya please, piliin palagi ang sarili, irespeto bago ang iba. So, yun lang muna sa ngayon mga kamamayang ilang mga bagay at advice na maaari kong i-share sa inyo upang sa ganon, ang isang lalaki, okay, ay mabaliw sa iyo araw at gabi. So, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo mga kamamay. Paalam.